sa ating mga kababayan, and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala ko kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, magagawa ng ating bayan. Kung magkaisa lang daw ang lahat ng Pilipino, mararating daw natin yung ating mapupuntahan. Wait lang, parang ninakaw mo yung something. Oo, kanino uli yan? Parang narinig ko na yan noong 2022 elections. Nung tumatakbo si PBBM. Nung binudol mo ang mga loyalists, Sara Duterte, nung binudol mo kami. Over the weekend, mga kotsero, nagbakasyon pala itong Sara Duterte. Di ba? Nakuha pa niya magbakasyon. Ano nangyari? Napaamin bigla ang Sara Duterte. Sinabayan yung rally ng kanyang announcement ng kanyang political aspirations for 2028. Ano yung kanyang sinabi? Ito sinabi niya, guys. Papakita ko sa inyo. Yun, pumiyok sa mga OFW. VP Duterte nagpaplano sa 2028 Nash presidential elections. Ayan na. So habang nagaganap ang rally, hindi kaya sinadya to. Habang ongoing yung rally para pigilan ng impeachment, nandito naman sa kabila, si Sara Duterte nag-announce ng kanyang political aspirations. Ang chismis, kasama pangaraw niya si Shelo Magno. Nagkasabay guys eh. So itong sabi, basahin natin balita. Sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ni Vice President Sara Duterte na pinag-iisipan na rin niya ang presidential election sa 2028. Ipinahayag niya ito sa dinaluhang meet and greet activity kasama ang mga OFW sa Japan. Nagpalakpakan ang mga dumalo sa naturang pagtitipon ng sabihin ng Vice Presidente na ikinukonsidera niya ang pagtakbo sa 2028 elections. Inamin niya ito matapos itanong ng isang OFW kung may posibilidad ba na tumakbo siya sa 2028. We are seriously considering, sabi ni Sara Duterte. I really believe that our country will be great. Mahirap siyang ipaintindi sa ating mga kababayan. Mahirap yung kailangan natin gawin. Kasi you really have to stand firm, especially with government policies, para maayos siya. Pero paniwala ko, kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, magagawa ng ating bayan. Yun yung sinabi ni Sara Duterte. Galing-galing naman mag-imbento ng script. Pakinggan natin yung kabuuan nun, mga kotsero. Kasi eto yun eh. Pakinggan natin yung kabuuan. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! Please! Yes, Baka please? we are seriously considering, ma'am. Baka please? Please! Yes! Yes, we believe that our country will be great. Sa ating mga kababayan, and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala ko kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, magagawa ng ating bayan. Wait! Ano daw sabi? Kung magkaisa lang daw ang lahat ng Pilipino, mararating daw natin yung ating mapupuntahan. Wait lang, parang ninakaw mo yung something. Oo, kanino uli yan? Sino uli yung nagsabi niyan? Parang narinig ko na yan noong 2022 elections. Kung magkaisa lang tayo, mararating natin ang gusto nating puntahan. Parang narinig ko na yun nung tumatakbo si PBBM. Nung binudol mo ang mga loyalists, Sara Duterte, nung binudol mo kami para maging vice-presidente ka. The hypocrisy, guys. The audacity this person has to call for unity when she herself is not advocating for unity. Tagalogin natin. Yung kakapalan ng mukha nitong Sara Duterte na sabihin, kung tayo ay magkaisa. Siya nga mismo, hindi niya magawa. Binigyan siya ng pagkakataon ng sambayan ng Pilipino. 32 million people voted for her to become the Vice President of the Philippines under the premise, sa ilalim ng isang kasunduan na
makikipag-unite siya sa presidente. Kaya pala galit na galit. Oo, alam niyo mga kutsero, di ba sinabi ko sa inyo before? Ako nagtataka lamang. Bakit dito sa mga DDMs na to, galit na galit sila kay Martin Romualdez at the expense, at the risk of being labeled as a Martin Romualdez defender, which I'm not. Hindi ko po pinagtatanggol si Martin Romualdez. Pero at the risk of being labeled as that, ako nagtataka noon pa lamang, bakit gigil na gigil itong mga DDS kay Martin Romualdez? Kasi tatakbo daw siyang presidente. Uwe, ano ngayon? Kung tatakbo siyang presidente, karapatan naman ng bawat Pilipino yan. Ako nga, kung gusto ko tumakbong presidente, kaya kong gawin eh. Kung papayagan ako ng COMELEC, gusto lang magpresidente niyan, kaya ganito yan, kaya ganyan. Okay, sige. Ngayon, ang lumalabas, siya pala ang gusto magpresidente. Eh kung gusto niya naman pala tumakbo presidente, eh di tumakbo kayong presidente. Eh so what? Maglabanan kayong dalawa. Eh so what? Eh feeling naman ni Sara mananalo siya, di ba? O di kung mananalo ka, kung mas malakas ka kay Martin, o di manalo ka, mas malakas ka kay Martin, di ba? Ngayon, umaamin ngayon to si Sara Duterte, tatakbo akong presidente. I'm seriously considering running for president. Maririnig niyo ba yung mga DDS na sinasabi na, kaya pala ganyan si Sara Duterte kasi tatakbo presidente? Syempre, hindi. Anong sinabi ng isang DDS kanina? Please! 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 Anak ka ng tipakalong. That's the hypocrisy I'm talking about. Yun yung sinasabi ko na kaipokritohan at yung double standards na meron sila. May ambisyon din pala to. Bakit hindi nyo binibira? Sisigaw pa kayo, please! Please! Anak ka ng tipakalong. Parang baboy na kinakatay yung ala. Kung gusto na tumakbo, I mean, ito lang yung akin eh. Kaya nga hindi ko, kahit ayoko kay Martin, hindi ko binibira pag inaanong tatakbo siyang presidente. Karapatan niya yun, hayaan niyo siya. Si Sara, kaya natin binibira kasi ipokrita siya. Eh di kung tatakbo siya, tumakbo siya, wala problema. Karapatan naman niya yun. Wag lang ipokrito. Kasi binibira nila si Martin Romualdez sa bagay na di sila din mismo ang gumagawa. Eh ano ngayon, kung may ambisyon maging presidente, siya rin pala may ambisyon maging presidente. Simple, di ba? Basta ako, hindi ko sila iboboto. Kahit anong mangyari. Hindi ko boboto si Martin, hindi ko boboto si Sara, hindi ko boboto si Tulfo kung tatakbo siyang presidente. Paangan din ako bumoto sa 2028 kung ganyan din lang ang lineup eh. Eto nga sa 2025 nabubuisit na ako, doon pa lang sa lineup ng kandidato, wala ka na mapili. Eh kung sa 2028, wala ka pa rin mapili, anak ka ng tipaklong. Huwag ipokrito. Eto pala may ambisyon, nadulas na. Ngayon, in-announce na niya yung drama niyang pag-iisipan. Pinag-iisipan pa lang namin, hindi na pinag-iisipan yan. Yun na yung desisyon. Hindi naman yan ilalaglag kung hindi yan yung desisyon eh. Hindi yan ilalaglag kung hindi yan ang desisyon. Yan na yung desisyon. Hindi naman yan ilalabas kung hindi kung hindi na napag-usapan yan eh. Yun na yun. Yan na yung desisyon. Huwag na magmaang-maangan. Ang pwede na lang magbago dyan kung ayaw si Sara. Kung siya mismo magkasabi, hindi, ayokong tumakbo, bahala kayo sa buhay nyo. Kaso mo, mga kotsero, tingnan mo naman, paano mo boboto tong babaeng to? Ibabalik ko lang talaga to, uulit-ulitin ko to, mga kotsero. Hanggat hindi ito tumatatak sa utak ng bawat Pilipino din sa bansa. Tingnan nyo naman, hindi pa siya presidente ha. Hindi pa presidente. 12.297 billion pesos under DepEd ang may notice of suspension, notice of disallowance, and notice of charges. Ano yung notice of suspension, disallowance, and charges? Ito po ay mga gastos, mga kotsero, na ginawa ng DepEd nung si Sara Duterte ang secretary. Mga gastos na hindi alinsunod sa rules ng spending. Ibig sabihin, labag sa batas. Labag sa batas. 12.297 billion pesos ng gastos ng DepEd ay labag sa batas. Ano sasabihin nila? Sabihin nila, hindi, nire-review pa yan. Nire-review pa rin. At meron siya hanggang January para patunayang tama yung mga expenses na yan. Pero hindi pa binabawi yan. Ito pa, 7 billion. Ito kasunod, 6.959 billion in unliquidated cash advances. Binigyan mo ng pera, hindi nagbigay ng sukli. Wala pang resibo. Ganyan ba yung presidente na inaasahan natin in the future? Ganitong klaseng pangulo ba ang deserve ng Pilipinas? Ganitong presidente ba ang magdadala sa Pilipinas? Ano sinasabi ni Sara? Ito, making the country great? Oo, ito ba yun? Ganong klase bang sistema ang magdadala sa bansa sa pagiging great? Nanakaw ka pa ng linya kay Donald Trump tsaka kay Apple Akay? Ito na lang, dun muna tayo sa yan yung mga illegal. Dun muna tayo sa legal. Puntahan natin yung legal. Sa legal naman, 15.486 billion, ito nasa ilalim. Delayed
partial or non-implemented programs, activities, and projects. Ibig sabihin, nagkakahalaga ng 15 bilyong piso na proyekto ang hindi niya nagawa.